Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, ladies, ito ang gawin nyo para ma-obsess sa iyo, mahumaling sa iyo ang lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, eto, huwag mong ibigay agad-agad. Ladies, alam nyo ba, ang mga kalalakihan, pagdating sa relasyon, ang bagay na yan, ang isa sa pinakamahalaga sa kanila. Yan ang isang bagay na kapag pumasok sila sa isang relasyon, ay dapat na makamit nila yan. Kaya, kapag ikaw, babae, huwag mo agad-agad ibigay yung bagay na yan. Ano ba yan? Yan yung katawan mo, okay? Kasi marami sa mga kalalakihan na kapag nakamit na nila yung bagay na yan, marami sa mga yan ang nagbabago na. Yung iba, naghahanap ulit ng panibago. Yung iba, naglalaho na lang, nawawala na lang bigla. So, kapag gusto mo na mahumaling, maghabol, ma-obsess sa iyo ang lalaki, huwag mong ibigay agad-agad, okay? Hayaan mo siya na mangulit ng mangulit. Kapag mas lalo mo siyang pinagdadamutan, hindi mo agad ibinibigay ang mga gusto niya, mas lalo yang nacha-challenge, mas lalo yang magpupursigi, maghahabol, ma-obsess sa iyo. So, ayan po ang number one. Number two, galingan mo. Oh, so, ito na yung punto na magkarelasyon na kayo. Ito na yung punto na umahantong na kayo sa S. Okay? So, kapag ginagawa nyo na ang bagay na yan, siguraduhin mo na ginagawa mo ang best performance mo sa partner mo. Alam nyo ba na ang mga kalalakihan ay napaka-big deal sa kanila ang S, okay? Kaya kapag ipinaparanas mo sa kanya yung luwalhati, yung kaligayahan na hinahangad nila, yan ay kanilang hahanap-hanapin. At kung yan ay sa iyo nila nararanasan yan, sigurado na balik-balikan yan sa iyo. Okay? Yan ang isang bagay para siya ay mahumaling sa iyo dahil sa ipinaparanas mo sa kanya. Yan ay sa usaping S. Okay? So ladies, kapag nasa relasyon na kayo, gawin mo na yung alam mo na ang partner mong lalaki ay sobrang maliligayahan. Okay? So literal na galingan mo sa aspetong yan. Number two, number three, alagaan mo ang sarili mo. So, ito na yung dapat ayusin mo ang sarili mo, lalong-lalo na sa aspetong physical, okay? So, paulit-ulit kong sinasabi na ang mga kalalakihan ay mga visual na nilalang. Kaya mahalaga sa kanila ang nakikita ng kanilang mata. So, para ma-attract sila sa iyo, dapat ay natutuwa sila, nagagandahan sila sa kanilang nakikita sa iyong physical na itsura. Okay? Kaya kapag inaayos mo ang sarili mo, nagpapaganda ka, hindi ka pumapayag na nagiging losyang ang itsura mo, sigurado na maraming kalalakihan ang makakapansin sa iyo. At kung sino man yung lalaki na nabihag mo, sigurado na yan ay mahuhumaling dahil nakikita niya na talagang ikaw ay kaakit-akit sa kanyang paningin. Okay? So ladies, umayos ka. Umpisahan mo sa iyong physical na anyo. Kapag nagawa mo yan, sigurado na maraming lalaki ang maghahabol sa iyo. Number three. Number four, ito yung may mabuti kang ugali. So, kanina ay tungkol sa physical na katangian. Ngayon naman, yung ugali. So, may karelasyon ka na dahil na-attract siya sa iyo physically. Ngayon, in the long run, habang tumatagal ang panahon, lumilipas ang panahon, lumalabas na yung natural sa inyong dalawa. Nakikita nyo na ang ugali ng bawat isa. At napakahalaga yan, okay?
Sa umpisa kasi ay na-attract kayo sa bawat isa dahil sa mga physical na katangian ng bawat isa. Ngayon, habang tumatagal ay lumalabas na yung ugali ninyo at diyan na nakikita ng bawat isa kung ano ba talaga ang buong katotohanan ang meron sa kanilang karelasyon, okay? At kapag ikaw babae ay may mabuting ugali, sigurado na ang lalaki ay mahuhumaling sa iyo. Mas mapapamahal pa iyan sa iyo, okay? Kasi napakahalaga ang ugali kapag kayo ay nasa long-term relationship. So ayan po ang number 4. Number 5, eto yung maging masayahin ka. Alam mo, ang taong masayahin ay sobrang nagiging attractive yan, okay? At sa usaping relasyon, sigurado na marami ang makakapansin sa iyo. Marami ang mabibingwit mo kapag ganyan. At kapag meron nang nakapansin sa iyo, sigurado na iyan ay mahuhumaling. Mao-obses yan dahil sa magandang katangian mo na ikaw ay isang masayahing tao, masayahing babae. Isang bagay yan para mas mamahalin ka ng tao na karelasyon mo. Napakadaling mahalin ang taong masayahin. Siyempre, yung opposite niyan, yung taong laging galit, taong laging nakasimangot, napakahirap magkaroon ng attraction kapag yun ang nakikita bilang babae na masayahin, palatawa, palangiti. Nako, siguradong ikaw ay isang habulin na babae. Maraming mahuhumaling sa iyo. Number 5. Number 6, eto yung maging malinis at mabango. Oo, alam nyo, kapag may babaeng dumaan sa harap ng isang lalaki o sa grupo ng mga lalaki, kahit hindi yan nakatingin, kung bigla silang nakaamoy, yung scent na nakakaengganyo, okay? Bigla silang matatauhan. Alam nyo ba na ang kalinisan ay napakahalaga yan para ma-attract sa iyo ang lalaki. Kapag ikaw ay malinis sa iyong katawan, sigurado na mabango ka rin, di ba? At kapag ikaw ay nasa isang relasyon, yung karelasyon mo ay gusto ka niya laging niyayakap, gusto ka niya laging hinahalikan, kasi ang bango-bango mo, ang linis-linis mo, ang fresh-fresh mong tignan, okay? Kasi sa totoo lang talaga, ang sarap yakapin ang partner na malinis, na mabango. Na-obsess siya sa iyo dahil sa kalinisan mo sa katawan. So, ayan po ang number 6. Number 7, ito yung ipinagluluto mo siya. Maaring magkarelasyon na kayo kasi ipinagluluto mo na siya, di ba? Pero alam nyo ba na kapag ginagawa mo yan sa lalaki, nako, sobrang mas mapapamahal yan sa iyo. Lalo na kapag yung mga paborito niyang pagkain ang hinahain mo sa kanya. Sigurado na yan ay laging sabik na umuwi. Lagi niyang naiisip na ano na naman kaya ang ipinagluto ng aking mahal, di ba? So, he looks forward na umuwi agad-agad kapag ganyan. Alam niyo ba na may kasabihan na the way to a man's heart is through his stomach. At may katotohanan yan, di ba? Kaya kapag gusto mo na sabik lagi sa iyo ang iyong partner, laging gustong umuwi, yan ang isang tip na pwede mong gawin para ang iyong partner, ang iyong karelasyon ay mahuhumaling sa iyo dahil sa ipinagluluto mo ng kanyang mga paborito. Number 7. So, ayan po ang ilan sa mga pwede mong gawin para mahumaling, ma-obsess sa iyo ang lalaki. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.